Lord, oh God, we thank you for this wonderful opportunity, Lord, to worship you, oh God, to praise your name, to lift your name on high, oh God. We thank you, Lord, for this brand new day, and we are so excited, Lord, for your move, oh God, this morning. Come on, let's praise the Lord. I have decided, I have resolved to wait upon you, Lord, my rock and redeemer, shield and reward. I'll wait upon you, Lord, as surely as the sun will rise, you come to us, certain as the dawn appears. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit, rain, flood into our thirsty hearts again. You come, you come. We are not shaken, we are not moved. We wait upon you, Lord, mighty deliverer, triumphant truth. We wait upon you, Lord, as surely as the sun will rise, you come to us, certain as your word endures. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit, rain, flood into our thirsty hearts again. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit, rain, flood into our thirsty hearts again. You come, chains be broken, lives be healed, eyes be open, Christ is revealed. Chains be broken, lives be healed, eyes be open, Christ is revealed. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit, rain, flood into our thirsty hearts again. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit, rain, flood into our thirsty hearts again. You come.
give you honor. We give you praise. Have your way this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Saturday morning mga ka-Radians. Ako po si Jonas Garcera. At kakatapos lang po 'di ba ng ating prayer and fasting this week. And I hope na nakapag-participate tayo at nakapaglaan tayo ng oras para isik ang ating Panginoon, nakapaglaan tayo ng araw, no, na ipag-pray at nagkaroon din tayo ng bago at malinaw na vision mula sa ating Panginoon. No, and speaking of vision, sa buong month po ng January tayo po ay nagsiseries ng mga topics about vision. And sa umagang ito, ang title po natin ay Pray for the Vision's Appointed Time. At ang ating text ay sa Habakkuk chapter 2 verse 2 to 4. Ang big idea po nito ay waiting is part of the journey in realizing the vision. It may take some time, but rest assured, it will certainly come. No, yung background lang po nitong ating text, no, the book of Habakkuk is known for its dialogue between Prophet Habakkuk and God concerning the outward injustice and wickedness in the world. No, in this particular passage, Habakkuk is expressing his concerns and questions to God. And God responds with guidance and assurance. Now let's look at the verses in this text. Habakkuk chapter 2 verse 2 to 4. Then the Lord replied, "Write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay." Sabi po sa Filipino, ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipahahayag ko sa iyo. Upang sa isang sulyap ay mabasa agad at may pabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Na-recap tayo sa turo ni Pastor Leo from last Sunday, no, about the value of vision. He mentioned that vision defines the journey and success, its success. No, that vision promotes faith, vision provides direction, and vision fulfills God's purpose. At merong karakteristik ang vision, no? Ito ay clear, it has defined end, and it has God's assurance. And today, let us ask ourselves, why do we need to pray for vision's appointed time? Why do we need to pray for vision's appointed time? Number one, because prayer helps us recognize God's vision clearly. Uulitin ko po, prayer helps us recognize God's vision clearly. Sabi po sa verse 2, then the Lord replied, write down the revelation, make it plain on tablets so that a herald may run with it. Now, God's vision is clear. No, it will come and will be fulfilled in His ordained time. Kaya naman, we need to take God's vision seriously. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3, there is an appointed time for everything. And there is a time for every event under heaven. Sa ating text na binasa, Habakkuk po is positioned as a watchman. Talagang he's waiting, he's praying, he's seeking God's response to the issues that he has or issues he has raised, no? And God's reply instructs Habakkuk to write down the revelation plainly, making it clear for others to understand. Na sumagot si Lord doon sa pagtawag ni Habakkuk. The revelation, though it may take some time,
or it may take time to its fulfillment, but it is certain. No? Naniniwala po ba tayo that God's instructions are God's tool for guiding us towards success and progress? Ako personally po, I believe that they are directions from God. They are directions from God to believers. Kaya naman sure na mangyayari ito at sure na mapufulfill ito. And as believers po, na we are called to write down things we receive from the Lord. Exciting po kaya magsulat ng mga bagay na nare-receive natin kay Lord. No? Kaya minsan, yung mga leaders natin, pastors natin, in-encourage tayo, bili kayo ng notebook, gawa kayo ng devotional notebook, araw-araw magsulat kayo ng mga nare-receive niyo from God while you read, habang nagbabasa kayo ng Bible, habang nagpipray kayo, no? And ito nga po bakit natin kailangan isulat para hindi po natin makalimutan. Kasi madalas po nakakalimutan natin, di ba? And even in Proverbs 4 verse 13, it says, "Take hold of my instructions. Don't let them go. Guard them, for they are the key to life." Panghawakan natin, wag natin bibitawan, i-guard natin. No? And as believers, we need to trust in God's sovereignty. We need to maintain faith in His promises and embrace the transformative process of waiting as a time spiritual refinement and preparation for the fulfillment of His plans. Habang tayo po ay nag-aantay, I do believe po, nagkakaroon po ng spiritual refinement sa atin. Tayo rin po ay na-prepare, na ihahanda doon po sa fulfillment ng pangako ng ating Panginoon. And alam niyo po, the concept po of writing down the revelation on tablets suggests permanency and clarity, ensuring that future generations can understand and benefit from the message. No? Pangalawa po, bakit po kailangan natin ipag-pray? Because prayer helps us to wait patiently for the fulfillment of God's vision. Verse 3 po, "For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end, and it will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay." No, it helps us trust the sovereignty of God, that God's plans surpass our understanding. No, let us all be encouraged every day that indeed God's ways are higher than our ways. Sabi nga sa Isaiah 55, di ba? "For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than our ways, and my thoughts higher than your thoughts." God's sovereignty gives us the confidence to trust Him more. Trust Him more than ourselves. To trust His timeline and not our own timeline. Trust His ways rather than our ways. Meron pong isang short story akong nabasa, no, na meron daw isang tao na nag-check-in sa isang hotel, isang 5-star hotel. And ito pong tao na ito na nag-check-in ay nasa average lang ang kanyang status in life. No? At isang umaga kumain siya sa restaurant ng hotel. Tumingin siya ng mga menu at tag-order siya. After 20 minutes, naupo siya. At may mga pumasok na mga young people doon sa resto. Itong mga young people na to, nag-order. Then, after 10 minutes, dumating yung order nila. Tapos nakita nung lalaki na nagkakasiyahan sila at nai-enjoy nila yung kanilang pagkain. Maya-maya, umabot na ng kalahating oras, parang nakakaramdam na siya ng inis. Teka lang, ako ang nauna dito, bakit sila ang unang naservan ng pagkain? Ako ang unang umorder, pero bakit sila ang unang nabigyan ng pagkain? Nagmumurmur na siya hanggang sa napapansinan ng mga tao doon sa resto na hindi na siya comfortable. Tinawag niya yung waiter, sabi niya, "Waiter, bakit wala pa yung order ko?" Tumaas na yung kanyang boses. "Kanina pa ako nag-order dito, bakit sila sa kabilang table mas nauna bigyan ng pagkain?"
Sabi po ng waiter, wait lang po sir, follow up ko lang po. Then after 5 minutes, wala pa din. Tinawag niya ulit yung waiter. And then, sabi ng waiter, babalik po ulit ako. And then tinawag niya pa ulit ang waiter. Kasi wala pa. And pansinan ng mga tao sa paligid niya na parang naiinis na siya. And then, malapit na siyang sumabog. Here comes the manager ng restaurant. Talagang inis na siya, sabi niya, "Manager, bakit wala pa yung order ko? Gutom na ako. Sa kabilang table tapos na kumain." And then, calmly, in-explain ng manager, sabi niya, "You know, sir, ang mga in-order nitong sa kabilang table ay mga pagkain na madali lang i-prepare. At yung sa inyo po, ang in-order nyo po, ay kailangan pong lutuin ng mas matagal. Pero sir, good news. Ito po yung plot twist doon sa story. Sabi ng manager, "Sir, good news. Nalaman po ng may-ari ng hotel na ito na kayo daw po ang kanyang best friend, childhood friend, best friend. At nagbilin po sila sa amin na ang mismo mag-prepare daw po ng inyong pagkain ay ang chief chef. Kaya naman po, busy po doon sa kusina ang chief chef at matagal po niluto ang inyong pagkain dahil nag-add pa po ng pagkain at ng menu sa iyo ang may-ari na pang 5-star hotel na pagkain." Nagulat itong lalaki at nilabas na maya-maya yung pagkain. Nagulat din yung mga tao dun sa resto. Sabi, "Bakit yung pagkain na serve sa kanya hindi katulad sa atin? Mas masarap at mas mabango." And ano po yung moral nitong story? Sometimes, we may not fully comprehend God's plans. Katulad po ng sa story. Na hindi natin minsan pansin, mas masarap pala yung iniluluto ni Lord para sa atin. Mas maganda. No? Sometimes we may not fully comprehend His plans, but we can trust that they are for our good and for His glory. No? Waiting is our seasons of seeking the Lord. Sabi nga sa Isaiah 40, di ba? Those who hope in the Lord will renew their strength. Kaya naman po as we pray for the vision's appointed time, talagang natututo tayo mag-journal, mag-goal setting, natuto tayo makipag-usap kay Lord ng mas malinaw, natuto tayo mag-share ng ating faith, natuto tayo magtiwala sa timing ni Lord, mag-antay, magtiis, at manampalataya, igit sa lahat. Nagkakaroon din tayo ng intentional prayer and seeking time kay Lord. At lalo tayo nagiging spiritually alert. No? And in conclusion, sabi sa Jeremiah 17, verse 7 to 8, "Blessed is the man who trusts in the Lord." Those whose trust is in the Lord, He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes. For its leaves remain green and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Hebrews 11 verse 1, "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." Alam niyo po, sa ating pag-aantay, sa ating panalangin, sa katugunan ng Panginoon, sa kaganapan ng vision ng Panginoon na ibinigay sa atin, sabi sa Jeremiah 33 verse 3, "Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman." Kaya nga napaka-importante ng pananalangin. At sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon, tatawag sa ating Panginoon, at meron lang po tayong dalawang prayer focus ngayon. Una ay personal. Ipanalangin natin na una, maging malinis tayo sa harap ng ating Panginoon. Maunawaan natin ng lubusan ang panawagan ng ating Panginoon.
At lubusan din natin i-commit ang ating sarili sa Kanya. Panalangin natin maging parte tayo ng vision ng Panginoon, mag-increase ang ating spiritual sensitivity, magkaroon tayo ng malinaw na paningin at pandinig sa instruction ni Lord. Magkaroon din tayo ng kahandaan at sumunod sa ating Panginoon at lumago tayo bilang mga anak ng Diyos. Ipanalangin natin na mapagtagumpayan din natin ang mga pagsubok na ating kinakaharap, no? Dahil hindi po madali. Pero ito po yung ating patuloy mapangahawakan. Malinaw po ang vision ng ating Panginoon at seryoso ang Panginoon sa atin. Pangalawa naman po nating prayer focus. Panalangin natin ang RCMI vision and mission. Ipanalangin natin ang bagong direction ni Lord sa ating simbahan across all our satellites and outreaches, lalo na sa mga bagong programs, strategies at realignment na gagawin. Ipanalangin natin mag-increase ang mga leaders, no? Ang bilang ng mga leaders at workers, no? Mag-increase din yung mga leaders at workers na bukas ang puso sa panawagan ng Panginoon, lalo na sa pagsusoul win, sa mga mission trips, at maraming open doors, no? Magkaroon ng open doors din sa mga future projects natin. Magkaroon ng open doors and partners sa mga gawain sa bubuksan ni Lord para sa atin. Ipanalangin natin ang mga upcoming events ng RCMI ngayong 2024. And let us pray for the abundance of God's favor as we seek Him wholeheartedly. Iniimbitahan ko po kayo na samahan po ako na manalangin. Hallelujah, Lord. Thank you for this morning. Thank you, God, for the grace to listen to your word. Thank you, God, for the strength, oh God, for waking us up. Truly, Lord God, that this year, Lord, this is our year, Lord God. And this is your year, Lord God, to strengthen us. To strengthen our core, O God. And Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo kami, Panginoon, O God, turuan at patuloy mong buksan ang aming puso sa iyo. Lord, sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, kami po ay linisin mo. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Marami po ang mga nangyari sa 2023. Maaaring pangit na nagawa namin, maaaring daming sablay, Panginoon. But this 2024, we are believing, O God, for the new things, Lord God, na gagawin mo sa bawat isa sa amin, sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin ng lubusan ang iyong panawagan sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na, Lord, lubusan din namin mai-commit sa iyo ang aming sarili. Tulungan mo kami na iset aside, Lord God, at iwanan yung mga kabigatan, Lord God, yung mga bagay na papabigat sa amin, O God, kung bakit bumabagal yung pagsunod namin sa iyo. Lord, napapahinto kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging parte kami ng vision mo, Panginoon, ngayong taon na to. Tulungan mo kami na mag-increase sa amin yung aming spiritual sensitivity, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, Panginoon. Buksan mo ang aming tenga na marinig ka namin ng malinaw, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng kahandaan na sumunod sa iyo. Tulungan mo kami, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na lumago spiritually, Panginoon. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na mapagtagumpayan po ang lahat po ng mga pagsubok na dadaan at mangyayari sa aming buhay sa taon na to. Lord God, tiwala kami, Panginoon, na ikaw po ang aming Diyos na tapat at sumasama sa amin, Panginoon, sumasama at nagbibigay ng katagumpayan. Maraming salamat po sa kalakahasan, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy namin pagkakatiwalaan ng aming buhay. Maraming salamat din po, Panginoon, sa aming simbahan, sa RCMI. Thank you for our leaders. Thank you, God, for new directions, O God. We pray, O God, that may you continue to
use us, use the church, O God, na maka-reach out pa ng maraming tao sa labas. Maka-reach out pa ng maraming kaluluwa at makapaglapit ito sa iyo, Panginoon. Na marami pang buhay ang mabago, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, yung direction mo sa taong ito sa aming simbahan. Hindi lang po sa RCMI Cubao, kundi maging sa mga satellite churches namin. Maging sa mga outreaches namin, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na lalo kaming mag-align, O God, sa bagong program, sa mga bagong strategies, O God, ng simbahang ito. Lord, kami mismo magkaroon kami ng humility to submit to our leaders, O God. Kung paano kami nagsusubmit sa iyo, Lord God, kami ay mag-submit sa kanila. Tulungan mo po ang aming mga pastor, lalo na si Pastor Leo and his family, O God, sa pag-lead ng RCMI. Thank you, God, dahil patuloy, Panginoon, yung katapatan mo, i-display mo sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Lord, we pray, O God, na i-increase mo po, Lord God, ang mga leaders at workers na bukas po ang kanilang puso sa panawagan mo. Na lalo po magkaroon ng burden sa soul. Na lalo po, Panginoon, O God, mag-commit, O God, sa mga gawain. Higit sa lahat sa iyo, Panginoon. Mag-involve sa mga mission trips. Lord, tumulong, O God, sa mga projects na bubuksan ngayong taon. Lord, maraming salamat po sa bawat kamanggagawa ko, O God, sa simbahang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko po magkaroon po ng open doors, O God, at magkaroon po ng maraming partners sa labas. Ito pong mga naka-line up na projects po ng RCMI. Lalong-lalo na po yung mga mission trips. Lord God, we pray, Lord God, na mangyari ito ayon po sa kalooban mo. Ayon po, Panginoon, O God, sa pagkatawag mo sa amin, na kami ay liliwanag, Panginoon. Kami ay mag-a-usher ng iba, Panginoon, sa iyo. Lord, we pray also, Lord God, for the abundance, Panginoon, favor mo, Panginoon, sa mga magkukumit po sa mga mission trips, sa mga pupunta po sa mga, at magkukumit po sa mga projects, O God, sa community, Lord, I pray for your provision, O God. Pangailangan namin, Panginoon, mga budgets, Lord, kayo po ang mag-provide, O God. And most especially, Panginoon, we pray, Lord God, as one church, may we serve you as one church, O God. May we commit to you, Lord God, our heart, O God, Lord, as one church. Magkaroon kami ng iisang puso, iisang obedience, iisang galaw, Panginoon, O God. Maraming salamat po dahil, Lord God, tinawag mo kami, Panginoon, as Radiance of Christ Ministries International. And that, Lord, this is your church. Jesus Christ is the center of this church. And we invite your Spirit, your Holy Spirit, to continually, God, guide us, Lord, as we commit to you, Lord God, the mission and the vision of this church, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. And also, Lord God, sa oras na to, dalangin ko po, Panginoon, O God, ang mga kasama ko, Panginoon, O God, na nag-commit, nanood, Lord God, nanonood, O God, ng gawain na ito. Dalangin ko po, Panginoon, anuman po ang kanilang mga pangangailangan, anuman po ang kanilang mga concern, anuman po, Panginoon, kanilang mga dinaraanan. Dalangin ko po na ang kalakasan mo, Panginoon, ang Banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Ang Banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy na magpalakas sa kanila, mag-equip sa kanila, Panginoon, O God. Dalangin ko po, Panginoon, ang nangangailangan po ng kalakasan sa umagang ito, nangangailangan po ng direction, O God, sa career, nangangailangan po, Panginoon, O God, na matinding encouragement, O God. Lord, dalangin ko po ang nangangailangan ng kagalingan, O God. Lord, I pray for them, O God. May you, Lord, touch them one by one, O God. And I pray that may you release, O God, your power through your Holy Spirit, O God. Lord, reignite their fire within them, O God, so that, Lord, may they continue to give good testimony, O God. Lord, mga patotoo ng kagalingan, patotoo ng matitinding pagkilos mo, patotoo ng pagkilos ng isang buhay na Diyos. Maraming salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, nawa ay patuloy mong i-increase, O God, ang provision, O God, sa bawat pamilya na kasama ko ngayon nananalangin. Maraming salamat po, Panginoon.
kami po ay tumatayo at patuloy na nananampalataya sa isang buhay na Diyos na may kakayanan na kumilos sa bawat pamilya. Sa amin, Panginoon, O God, na nananalangin. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat. Lord, tulungan mo kami sa mga panahon na kami po ay kumakapit at patuloy na humahawak sa mga pangako mo. Tulungan mo kami na magkaroon ng everyday encouragement, everyday strength, O God, na Lord, mabuo sa aming puso ang pananampalataya, Panginoon, O God, na kung saan hindi man namin nakikita, hindi pa namin nakikita, Panginoon, yung katugunan, O God, sa aming mga pinanalangit, pinanampalatayaan, Panginoon. Lord, magkaroon kami ng solid faith. Maging firm kami, Panginoon, at tumayo sa kung ano ang sinabi mo. Sabi nga, Lord God, sa kanta, Lord God, dahil sinabi mo, Lord God, ay sinabi mo, Lord God. Kaya kami ay patuloy na mananampalataya sa iyo. Maraming salamat po. Pagpalain mo rin po ang aming bansa at ang aming mga leaders, Panginoon, O God. Patuloy mo po, Panginoon, sila i-guide sa pag-govern, O God, ng bansang Pilipinas. Dalangin namin yung kaayusan, Panginoon, sa loob at labas ng aming bansa, sa mga partners namin, inside, outside, Panginoon, ng aming bansa. Nawa ang aming government continue, Lord God, na mag-align sa iyo. Lord God, we pray, O God, na patuloy mong i-increase ang provision mo sa aming bansa. Ilayo sa anuman po, Panginoon, O God, Lord, na mga distractions, calamities, and threats, Panginoon, Lord God. Mapalad ang bansa na ikaw ang Diyos. Ikaw, Panginoon, O God, ang tumitingin. Lord, because, Lord, just like what you've said in your word, unless the Lord builds the house, unless the Lord watch over this city, Lord God, Lord, baliwala lahat. So, patuloy namin, Panginoon, kinukumit sa iyo ang aming bansa, katulad ng pag-commit namin sa iyo ng aming mga pamilya, pag-commit sa iyo ng aming mga sarili, ng aming mga ginagawa araw-araw, ng aming simbahan, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito ay patuloy namin, O God, ikinukumit sa isang Diyos na buhay. Maraming salamat po, Panginoon, dahil naniniwala kami, Panginoon, ikaw po may kakayanan tumugon sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang may kakayanan tumugon sa aming mga pinanalangin. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy po namin ikinukumit at maingat, Panginoon, binabalik sa iyong kamay, Panginoon. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen, amen. Church, in-invite ko po kayo sa service bukas, Sunday, at sa mga online services po natin sa midweek and sa dawn, sa prayer works po. Samahan nyo kami, patuloy tayong mag-grow at sama-sama natin sabihin, Radiance Family, shine where you are. Magandang umaga po.